alam mo pagkano. Ito, sarado na. Pinasara ko talaga to. Kasi useless pag may bintana dyan dahil hindi naman maaabot eh. So ito yung view sa likod. Ayan. Yun, yung bahay ni Bujong. So ito yung pinaka magiging window namin sa likod. Pero ito naman ang stairs pababa. So panay huni ng ibon ang maririnig. Ngayong oras na to 10:30. For the first time, nakapasok ang kotse, oh. So, ayun ang Mount Banahaw. Ayun ang Mount Banahaw. Marami pang mga railings hindi pa tapos. Parang may papadagdag ako dito. Dito. Akala ko kahoy noon. Buti na lang bakal talaga. Lahat bakal to eh. Lahat tubular ang gamit. Pansinin nyo yung baba. Malaki pa yung garden. Oh. ...286 square meters ang lot area. Yan po yung harap namin. Buti na lang wala pa kami mga gaanong kapitbahay. Ito pa lang nasa side na una nagpatayo sa amin. Kasi alam niyo naman ang development. Pag kami nagpatayo, pinatatanggal ang mga puno. Nakahalang sa ganito, sa ganyan. Sa amin, itong loteng to, wala talagang puno. Sayang kasi pinapreserve ko sana. Ito yung sa kapitbahay namin. Pinapagawa na niya ang kanyang bakod. Dito yata sa probinsya, ang uso bakod muna eh. Ito yung right side. So ito yung pinasara ko oh. Meron akong gagawin dyan. Ayoko lang i-explain muna ngayon. Well, basically mga portraits. Tsaka mga santo dito na sinasabit. Hopefully yung the risen Christ. Ito yung likod namin. Kung makikita mo, hindi niyo yata nakikita yung yung maliit na bakod na yun. Maliit na ano na yun, parang bubong. Doon kami nagstay habang tinitignan namin itong bahay na to. Parang resort yun eh. O ayan yung bakod ng kapitbahay. Malaki din ang lupa niya. Mga lupa dito mga 200 plus pero meron din mga below 100. O ayun si Kao.